Isang maulan, ngunit mapagpalang umaga sa ating lahat. Tingnan nyo nga inyong katabi, mukha ba siyang pinagpala? Amen. Alam ko na tayo ay dumanas at dumadanas pa rin ng masamang panahon. Ito man ay anumang klaseng bagyo, literal man o figurative. May dahilan ng Diyos at alam ko God is in control. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya sa Hebrews 13:5, He will never leave us nor forsake us. Kaya nga, tama lamang na siya ay papurihan natin, sama-sama tayo umawit at sumamba sa ating Diyos. Itaas natin ang ating mga tinig, gumalaw, sumayaw, uminda para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Oh God.
battles. Remember, in Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You only have to be still. Mapanatag kayo at magtiwala lamang sa Kanya. Kaya yung ating susunod na awitin, gawin po natin itong isang prayer song. Siya ay palaging tapat, walang hanggan ang Kanyang katapatan. Kaya nga narito tayo dahil sa Kanyang biyaya. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito nang dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ng aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. At narito nang dahil sa biyaya mo, at habang buhay magpupuri sa iyo.
encouragement. Empower us, Panginoon. And Lord God, napakabuti mo sa amin na makasalanan. Lord God, you first love us. Kaya nga, kahit anong gawin namin, wala ito, Panginoon, dahil una pa lang, ikaw ang una nagmahal sa amin. Patawarin mo kami, Lord God, for all our shortcomings, sa lahat ng pagkakamali namin, Lord. And Lord God, we bring all the glory, all the honor, through your Son, Jesus Christ. Amen. Purihin po, Panginoon, sa muli po tayo po ay dadako sa pagkakapunan. Bago tayo dumako at itong basahin dito sa ikalawang Korinto sa 12 verse 27. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay, uminom sa taro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa taro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at umiinom sa hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Mga batid-batid po ang pagkakasabi sa banal ng kasulatan na ang bawat sa atin araw-araw ay mayroon po tayo nagagawang kasalanan. Balikan po natin, araw-araw natin ginagawa ang ating nagagawa mga kasalanan. Sapagkat malinaw po din po ang sinabi, ang sino mang kumakain o uminom sa saro ng Panginoon na di kararapat-dapat ay magkakasala. Kaya mo, sa oras na ito tayo po ay lumuko at manalangin. Kausapin po natin ang ating Panginoon Diyos at isuko po natin ang ating mga kasalanan. Ama namin Diyos, Diyos na ba makapangyarihan sa lahat. Muli po sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sapagkat o Diyos na buhay, napakabuti mo sa bawat isa tayo. Ikaw ang Panginoon Diyos na hindi nagkukulang. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, ikaw ang patuloy na nagpo-provide. Kaya marapat kang pasalamatan sapagkat napakadakila mo. Saan man kami pumunta, ikaw ang kasama namin. Sa anumang mga pagsubok, ikaw ang nagbigay ng katagumpayan. Salamat sapagkat hindi nyo kami pinabayaan sa lahat-lahat. Tunay na napakadakila mo, ang mga salita mo ay tapat at ito naging dahilan upang ang bawat sa amin ay patuloy na maging malakas sa pananampalataya sapagkat napakabuti mo. Ama, narito po kami sa iyong balang na harapan bilang pag-alaala sa simbolo ng iyong dakilang pag-ibig kung paano ibinigay mo ang iyong buktong na anak upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Muli po kami pinagkatiwala sa iyo at pagpalain po kami upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay pinapasalamat, dinadalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay pinagkalulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko natin tayo ng tinapay. At kayo hindi naman hinawakan ng sarong. Pagkatapos ng makahaponan sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo ay magsisinom at sa pag-alala sa akin. Muli po sabay-sabay po natin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong, ay hinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Muli po isang masaganang pagpapala sa pagkabasa sa mga salita ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. God is good. And all the time, God is good. Amen. Amen. Sa bago tayo bibigay sa ating Panginoon, ayan, nabasahin ko na yung verse sa atin. Yan, so sinasabi niya doon sa Matthew chapter 6 verse 21. Yan.
Whenever your treasure is, there the desire of your hearts also be. Ayan. So, napakaliwanag po, no? Napakaliwanag na mensahe natin. So, kung titignan po natin kasi, nire-record ni Lord na bigay tayo ng 10% ng Old Testament pa po. Tama po ba? So, si Abraham, nagbigay siya ng 10% nung pinaghiganting niya yung kanyang isang anak, nung kay Melchizedek. At nung time na yun, inutos niya sa na bigay tayo ng 10%. So, ang katanungan kasi doon is, kailangan pa ba ni Lord yung 10% natin? So, kung titignan po natin, si Lord ang creator natin ng numalang ng langit at ng lupa. So, hindi niya po kailangan ng kahit anong galing sa atin. So, ano po ba yung gusto niyang ipatrain sa atin? Unang-una po, kung titignan po natin dito, ba't pa tayo magbibigay sa Panginoon doon sa lumikha sa atin? So, unang-una is for us to be, kung titignan po natin, ang unang-una pinapaan sa atin, it remind us that God owns everything. Kasi po, kung tayo ay nagtatrabaho, tayo nagdenegosyo, matik po may perang dumarating sa atin. At ang akala natin, ang tingin natin doon, kasi pinaghirapan natin, ano po, sa atin po yon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, lahat ng pagpapala po ay kanino galing? Sa Kanya. We are just steward, or tayo lamang po ay mga managers. Ang managers po, hindi po siya may-ari. Ano po, siya lang po yung nagmamanage. Kaya nga po pinapaalalan sa atin ni Lord na, uy anak, akin pa rin yung ano mo. So, para magiging ano po tayo, magiging aware din po tayo at hindi tayo mahulog sa ano, temptation ng ano na maging materialistic ay kung ano na pinibili natin. So, unang-una, makita natin dito, this remind us that God owns everything. And number 2 is guard our hearts away from materialism to the God-centered life. So, nung isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, isang pagpapaalala na kailangan natin isuko is yung pagbibigay po natin ng ating salapi. Ano po? Tanda po yun ng pagsuko natin sa Kanya. Sa ating mga division din po gagawin. Nagre-reflect po kasi ito, holistically, hindi lang po siya sa material na bagay. Kaya nga sabi nga doon, at yung pangatunan natin dito ang sinasabi doon is, your money determines the directions of your heart. Kung babasahin natin sa Matthew 6:21, sabi niya, where your treasure is, there your hearts also be. So ano daw, kung nasaan daw yung pera natin, andun daw yung treasure natin, andun daw yung direction ng puso natin. Kaya gusto ni Lord, ang sabi ni Lord, ibigay niya sa akin kung anong narapat. At ano sabi niya 6:23, ay 31, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit po? Gusto muna ni Lord na yung puso natin nawala dun sa material, sa treasure. Ang gusto niya ang puso natin na kanino po? Doon sa may-ari, na kay Lord. Kaya kung pinapaalala na sa atin ngayon, huwag tayong habol ng habol doon sa mga blessing o doon sa mga treasure. Opo, kailangan po natin yun. Pero, ang dapat nating habulin po ay, ano po, yung nagbibigay ng treasure. Amen po? Kaya sinasabi na seek ye first the kingdom of God. Bakit po? Yung puso mo dapat nakandun muna sa Lord. Hindi ba kaya ni Lord na pagpalain ka pang masikip pa? Kaya po niya yun. Kasi siya po yung may-ari ng lahat. Amen po? Kaya po ngayong umaga, let us give according to the kung ano yung desire ng puso natin. Pero parati natin tandaan, kung nasaan yung treasure natin, nandun din yung puso natin. Let us exercise that our hearts will be in right with God. So manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa umaga na ito na patuloy pong binigay sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataon na muli kami ay naandito at mag-worship sa inyo Panginoon. Lord, search our hearts at ilanaan namin itong mga puso namin para sa inyo. And Lord, all our offerings, Panginoon, ay maging kagamit-gamit ito para sa inyong pagpapalaganap ng inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na higit sa lahat. Magamit namin ang aming oras, ang aming buhay, para sa ganon, mas may pakilala ka namin sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Lord. Nadalayan ko rin po, Panginoon, nabigyan mo kami ng mga pagkakataon na makakilala ng mga bagong
mga tao, Panginoon, na dinadala mo kami doon para may ibahagi ng iyong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, lahat ng mga resources na ito, i-bless mo po kami. At kayo po ang patuloy na mag-protect sa aming mga kayamanan, protect our hearts, Panginoon, na higit sa lahat, dapat ang puso namin nakatuon sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Bago po ang lahat ay muli, hihiling ko pong lahat ay yumuko at tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa opportunity na ito, Panginoon, na minsan pa sa umagang ito, muli kami po ay makakapakinig na yung mga salita. Salamat, Ama, sa patuloy mong biyaya at pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Kami, Panginoon, ay makarinig, makapag-aral, minsan pa ng iyong mga salita, Panginoon. At akin pong pinapanalangin ang mga kapatid na naririto, even yung mga bisita po namin kung mayroon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa amin. Nanawa ang mga salita mo po mapapakinggan, ang aming mga kapatid, ang aming mga panauhin, ay magbigay po ng mabuting binhi sa aming mga puso, sa aming mga isip, upang ito po ay lumago, Panginoon, at magsilbing isang pagkain pang espiritual sa aming pagkatao, upang lalo po kami maging matibay at matatag bilang mananampalataya. Sa aming mga panauhin, nawa ay magsilbi po itong inspirasyon, upang sila po ay unti-unti ay makaunawa at makakilala po sa iyo, magkaroon po ng tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Sa amin rin pong panauhin na nagkaroon po ng hindi magandang kondisyon kanina, Panginoon. Amin po siyang pinapanalangin minsan pa na siya po inyong ipuhin na inyong mapagpala at mapagpagaling ng mga kamay. Ibalik niyo po ang tamang kondisyon ng kanyang pangatawan at ilayo niyo po siya sa kapahamakan, Panginoon. Tawa, Lord, ingatan niyo po siya hanggang sa makauwi po sa kanyang tahanan. We praise you, God, at kami po yung maasa na sasamahan niyo po kami sa simula hanggang sa matapos po ang gawa nito. Ito po ang aming dalangin at minsan kayo pasasalamat sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon. At patuloy po tayo sa ating pong team, yung focus on the one. Ano po? Yung hanapin ang isang nawawala. Iwan pa samantala yung 99, hanapin yung isa na nawawala. And that's a very biblical po, no? Ito po ay kaugnay ng ating pong topic about evangelism. So, ang topic po natin ay why evangelism is important more than ever. At ito po ay matatagpuan po sa aklat ng Romans chapter 10, verse 14 hanggang 15. Sa wikang English po, narito po sinasabi, how they can they call on the one they have not believed in, and how they believe in the one of whom they have not heard, and how they can hear without someone preaching to them, and how can anyone preach unless they are sent? Sa wikang Tagalog po, ganito po sinasabi, no? Ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral? At verse 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay ilan na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. So, ang mundo po ngayon, mga kapatid, sobra po itong maingay. Di po ba? Lalo na po ngayon, moderno na po yung panahon natin, ano? Nandiyan po yung mga trending topics, mga viral videos. Siguro po lahat naman tayo nagpe-Facebook, di po ba? Viral na viral ngayon yung launa, yung mauna si Ozzy Osbourne. Sino po nakakakilala na? Sino po nakakilala sa inyo kay Ozzy? Siya po yung vocalista, alam ko, I think, kilala ito ni Brother Aldrich. Vocalista po siya ng rock band na Black Sabbath. So siya po ay namayapa na. So dahil sikat celebrity, viral na viral po yung kanyang pagkamatay. And the following day,
Yung superstar po ng wrestling, si Hulk Hogan, ay yung isa sa paborito ko wrestler. Namatay na rin po at the age of 71. Ang nakakalungkot po kung tutusin kasi sila po ay namayapa na. Pero on the other hand, at para pong masaya, ewan ko lang po kung totoo talaga, pero yung isa nakita ko talaga yung video. Sila po, at si Ozzy Osbourne po ay bago namatay, noong 2014 po I think, ay naging Christian daw. And then ang istorya niya po bagamat siya Christian rockstar pa rin siya. Sabi niya, first priority niya yung pagiging Christian, second life niya lang yung pagiging rockstar. Kaya lang, hindi raw niya maintindihan yung Bible na binigay sa kanya. So parang hindi siya active. So may isang preacher po ng Christian na nalaman yun, ang di ba, pinuntahan siya. At binigyan siya ng Bible na version ay madali pong maunawaan. Kaya yung pong Bible na inyo pong ginagamit dyan, yung ang Biblia Tagalog version o Pinoy version, Brother Ray. Yung kulay orange, meron din po ako dyan. Yan po ay basahin ng mga kabataan natin ngayon. Kasi yung pong pagkakalimbag ng Bible na yan ay medyo magaan at madaling maunawaan. So kung may mga kabataan po tayong hirap intindi yung King James Version kasi malalim na Tagalog po yun. At kayo po ay parang hindi masyado naintindihan yun, pwede nyo pong basahin yung Bible na ang napagpaumpisa po nung gumamit noon at naibahagi sa atin si Pastor Marvin. Napakagaan po nung pagkakalimbag noon. So, pwede nyo pong basahin yung para lubos nyo pong maunawaan ang mga salita ng Panginoon na binabanggit ito. So, balik po tayo, no? So, naging Christian daw pala siya. So, nung ibigay ng pastor yung ganung version, yun, nakakilala siya na maliwanag o malinaw sa Panginoon na, ito palang ibig sabihin ng Bible. So, hanggang sa namatay po siya, yun, born again Christian siya. Ito naman si Hogan, nakita ko po yung video, nabaptize po sila nung kanyang may bahay. So, talaga po sila ay Christian. So, nakakabasaya rin isipin, na bago po sila pumanaw, nakakilala po sila sa Panginoon. Kaya ito pong evangelism na ating pong itatakan ngayon, napaka-importante po sa atin. Lalo tigit kung tayo may mga panauhin. Dito po magsisimula ang inyong tamang pagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. So, yun nga po, yung AI technology, yan, usok-usok po yan ngayon. At mag-iingat po kayo. Kasi pag hindi po kayo mahusay kumilatis doon sa AI na yan, iisipin nyo po na totoo pala itong sinasabi. So, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa AI na nyo napapanood sa video, sa Facebook. Tingnan nyo pong mabuti, yung buka ba ng bibig. Halimbawa po, nakita nyo po si Brother Joseph, nagsasalita doon, nangangaral. Di syempre, hahanga kayo kasi nangangaral, Siya kasi yung nakikita nyo nagsasalita. Pero, tingnan nyo po yung bukas ng bibig, kung tama ba, sabay ba, synchronize ba doon sa sinasabi, doon sa audio, at the same time, tingnan nyo, pakinggan nyo yung, suriin nyo yung pronunciation. Pagka medyo mali ang pagkakabigkas ng Tagalog, magduda na po kayo. Hindi po yung totoo, AI lang. Ang amin pong ika nga po inaalala, ito po napag-usapan namin ni Pastor Rodel, paano ko yung AI gamitin sa evangelism at iligaw ang tao. So dapat po talaga maging mapanuri kayo, pag may narinig kayong aral, dapat may Bible kayo. Basahin nyo sa Bible yung napakinggan yung aral kung tama ba. Pag mali, magduda na po kayo. Kasi darating po sa panahon, baka gamitin ng technology, gamitin ni Satan na element para iligaw po tayo, yung AI technology. Andiyan din po yung mga mental health crisis and constant busyness. Yung parang wala ng panahon sa Panginoon kasi sobrang busy. Masyado na silang busy sa mga trabaho nila, sa mga career nila. Pero sa gitna po ng lahat ng ito, mga kapatid, may isa po tayong hindi pwedeng makalimutan. Ang kaligtasan po ng tao. Yun nga po sa ating binasa sa Romans chapter 10 verse 14 and 15, ipinakita po ni Apostol Pablo na ang evangelism ay bridge between God's love and people's salvation. So the question is, bakit
mas mahalaga ang evangelism ngayon kaysa dati. Meron po tayong tatlong mahalagang bagay na tatalakayin. Una po, dahil ang panahon po ay maiksi. Time is short, so don't delay. How can they believe in the one of whom they had not heard? Sabi ng chapter 10 ng verse 14 ng Romans. Paano nga raw po sila? Kaya po, paano silang mananampalataya kung wala naman silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Oo nga naman. Hindi naman basta-basta ka nalang mananampalataya nang wala ka namang naririnig at nagtuturo sa iyo. So napaka-importante po talaga mga kapatid na mayroong mangangaral sa iyo. Sino po ba dito ang naging Christian dahil na-invite po dito? At nakapakinig po ng salita ng Panginoon ng mga ilang consecutive weeks. Ayun po, Sister Goyi, Sister Brother Digi, and even yung mga kasabayan ko dito, ayan, sino Brother Aldrin, yan, napagtiyaga ni Pastorina, lagi imbitahin, aralan ng salita ng Diyos, kasama yung mga kakatropa niya noon. At tingnan niyo naman, patuloy po siya, ayan, isang malagong Kristiyano. Ang inyong po lingkod, mga kapatid, hindi po ako produkto ng na-invite, at pumunta sa naging fellowship o naging bisita ng ganitong worship. Hindi po. Ako po ay nataniman ng salita ng Panginoon, produkto po ko ng crusade. Ano po, yun nangangaral ko sa mga lansangan. Galing po ako sa trabaho noon, nabigyan po ng flyers ni na pastor yung family ko, wala pong tag yung misis ko dahil abala sa pag-asikaso sa mga bata, estudyante pa noon. Ako po yung pumunta at nakinig ng crusade. At doon po ako nakakilala sa Panginoon dahil ang topic po doon ay salvation. Kaya po ako ay naging Kristiyano. Kung wala pong nagtiyaga sa aming mangaral sa pamagitan po ng crusade o hindi po nagkaroon ng crusade sa lugar na aming tinitirahan, malamang po wala pong Brother Lodi na nasa harapan niyo ngayon at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Baka po ako kumakilala niyo naman isang loko-lokong tao. Kasi dati po, buhay ko po nabisyo po ako Yung bisyo ng sanlibutan, taglay ko po yun. Nagiinom po ako, naninigarilyo ako. Alam po na buhay ko yan. Yung brand ko pa kayo, Philip Morris kasi mahaba, matagal maubos. Nako, dito ko pa nilalagay yun, katago dito. Ayan, So, magaling po ako magsakla nung araw. Naku, talaga po, nagsusugal ako nung araw. Nung makakilala po ako sa Panginoon, ay unti-unti po yung nawala. And praise God, lahat po ng makamundong bisyo ay hindi na po taglay na yung lingkod. At hindi po magiging problema ng aking may bahay. So, bakit ko po sinasabi ang patotoong ito? Kasi napaka-importante po talaga mga kapatid ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kasi yun nga po, paano po kung hindi ako naaralan? Di hanggang ngayon po, unsaved pa rin ako. Kung bigla po dumating ang Panginoon nang hindi ka po ligtas, kawawa ka naman. So, hindi po lahat ng tao ay may pangalawang pagkakataon, mga kapatid. Every moment is an opportunity for eternity. At kapag lumagpas po ito, hindi na po natin maibabalik pa. Hindi na pwedeng balikan. Lahat po ng magagandang bagay na pinalampas po ninyo, kahit anong gawin nyo po, hindi nyo na po ito maibabalik. So, anong dapat? Samantalahin po natin yung pagkakataon. Kung kayo po ay nababahaginan o binabahaginan ng salita ng Panginoon, huwag niyo pong i-ignore. Bigyan niyo po ng importansya na ito po ay hindi po ganang para sa kanila, kundi para sa inyo po. Kasi once po kayo ay nabahaginan ng mabuting balita ng Panginoon, yan po ay para sa inyo kapakinabangang espiritual. Para po isang illustration, ang pag-evangelize po ay parang isang emergency exit sa isang hospital, O isang emergency exit sa isang nasusunog na building halimbawa. Kung hindi po natin ito ipapakita sa mga taong naroroon, may mga taong mananatili po sa panganib. Di po ba? Hindi po pwedeng, hindi ko na ituro yung emergency exit. Next time na lang. Pag nangyari ulit, tuturo ko. Pwede po bang ganun?
ay paano po kung yung mga naroy na sunog at namatay na? Pwede mo mong sabihin, next time, may babalik mo pa ba yung buhay niya na wala halimbawa? Dahil ikaw ang may alam ng emergency exit, hindi mo itinuro, hindi sila nakalabas. Ano po? So, hindi pwede po next time o kung nauna, ang hinihingi ng pagkakataon, it's now na. Dapat ano? Huwag po natin sasabihin, wala pa akong oras. Ayan, yan po minsan mga alibay ng tao. Wala pa akong oras, busy ako eh. Gawin po natin mission field ang trabaho natin sa mga co-workers natin o co-office mate natin, maging tagapagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon sa kanila. Sa bahay po natin, sa ating buhay. Dapat po tayo po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating family, lalo pat hindi lahat sa ating family ay Kristiyana. Dapat po tayo ang gagamitin ng Panginoon upang sila po ay bahaginan ng salita ng Panginoon. Baka yung simple po nating conversation sa isang nating kaibigan o sa isang nating kamag-anak, yung pala ay buhay pala niya ang maging epekto nito. No? Nagbahagi tayo sa kanya ng mabuting balita, yung pala yung simula para siya po ay makakilala sa ating Panginoon. So, napaka-importante po talaga na mayroong isang taong gagamitin ng Panginoon na magbabahagi ng salita sa mga taong wala pa sa Kanya. So, pangalawa, dahil ang mundo po ay naliligaw. The world is confused. Be the light. Ikaw ang maging liwanag para sa kanila, no? Doon po sa ating binasa, sabi po sa Romans chapter 10 verse 15, how beautiful are the feet of those who brings good news. Anong ganda raw po ng mga paa na pagmasdan na nagdadala ng mabuting balita. So, ang mundo po ay punong-puno ng mga fake answers. Ano? Andiyan po yung masyadong pagmamahal sa kanyang sarili at ang paniwala po niya, yung pagbibigay mo ng importansya o pangangalaga sa iyong sarili, yun ang magliligtas sa iyo. May mga tao pong ganyan ang paniniwala. Meron naman pong money will fix you. Yung pagiging masalapi mo, yun ang magliligtas sa iyo. Maybe physically. How about spiritually? Ay wala pong taong maliligtas laban sa apoy ng impyerno dahil ikaw ay bilyonaryo. Wala pong ganon. Hindi po tayo maililigtas ng ating salapi. Success is enough. Yung pagiging matagumpay ay sapat na upang ako ay maligtas. May mga tao pong yan ang pangangatwiran. At lahat po niyan, mga kapatid, ay mali. Wala pong makapagliligtas sa atin laban sa apoy ng impyerno maliban sa ating Panginoong Jesus. At wala na pong iba. So kung tayo po, mga kapatid, may mga ma-encounter na ganyan po ang pangangatwiran, huwag po tayong give up. Pagtiyagaan po natin silang turuan, paliwanagan at aralan. Kasi sila po yung mga uri ng tao pong nakakaawa. Ano po? Kasi ang akala nila, okay na yung buhay nila basta hindi sila nagkakaroon ng karamdaman, hindi sila kinakapo sa pananalapi, hindi sila kinakapo sa mga pangailangan material, ay sapat na. Mali po. Pero hindi natin sila pwedeng i-blame. Bakit? Ay hindi pa nga sila natataniman sa salita ng Panginoon. So pag tayo nakapagtanim sa kanila ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita ng kaligtasan, unti-unti po yan mga kapatid na mababago. Yung kanilang pananaw sa buhay ay mababago. At mapapalitan po ng isang malinaw na pananaw kung paano ba dapat iligtas ang ating mga kaluluwa. Meron po kasi mga tao, hindi po naniniwala ng impyerno. Hindi po sila naniniwala. So kapag sila po ay nababahagi ng salita ng Panginoon, hindi po sila masyadong naniniwala. Kasi alam nila, wala naman doon impyerno. Eh napakalinaw po mga kapatid sa Bible. Ilang beses sinasabi doon na totoo may impyerno. Sa Revelation na lang po, basahin nyo. Napakalinaw po na pinakita ng Diyos kay John na totoo may impyerno. So kung tayo po ay naniniwala
sa ating mga kabisita, kung meron man, naniniwala pa po kayo na may impyerno. Totoo po may impyerno. At ang tanging paraan po o daan upang hindi po tayo mabuli dito o makaiwas po tayo sa apoy ng impyerno ay tayo po ay magpasakop sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Dito po tayo unti-unting malilinawan kung ano ang napakagandang plano ng Diyos sa sangkatauhan na hindi po niya inibig ng tao ay maparusahan. Ang programa po ng Panginoon, ang lahat po ng tao ay maligtas. Regalo po ng salvation ang ibinibigay niya sa ating lahat. Nasa sa atin na nga lamang kung yun po ay ating tatanggapin o hindi. Ang regalo po, wala po yung bayad. Di po ba? Kusang loob po binibigay yan eh. Nakakita na po ba kayo na niregalo ka sa birthday niyo tapos tinigil kayo? Wala pong ganun. Regalo nga po eh, libre. Nasa sa inyo na lamang kung tatanggapin nyo. Kasi magiging walang saysay po yung regalo kapag ibinibigay po sa inyo, hindi na nyo naman tinanggap. So it's useless. Walang problema yung nagbigay. Ang nawalan, ikaw. Kasi hindi mo tinanggap. So yun po yun, ano? Alam po natin na only Jesus saves. That's why God calls evangelists ordinary people with extraordinary good news. Yung pong iba, gusto po nila, mangangaral sa kanila, naka-Amerikana, naka-kotse, may kaya sa buhay, mukhang, yun nga, mukhang may kaya sa buhay, kagalang-galang tingnan. Namimili ng mangangaral sa kanila. Eh kung ating pong babalikan yung history sa Bible, si Peter po, sa kanyang kapatid, at yung dalawang kaibigan, sila po ba'y mayaman? Sila po ba'y mga saserdote o mga pariseo na nabibilang sa mga maharlikang tao ng panahon yun? Hindi po, di ba? Yung una nga pong apat, mangingisda eh. At meron po itong text sa Bible na sinasabi, sino itong mga tao to? Hindi naman nakapag-aral itong mga ito. Eh bakit ang gagaling mangaral? Kasi nga po, guided by the Holy Spirit. So yung po mga tao, halimbawa, na pupunta sa inyo at mangangaral, huwag niyo pong tingnan yung hitsura. Huwag niyo pong tingnan yung bihis. Ang inyo pong tingnan suriin, yung kanilang ipinangangaral, kung tama ba at biblical ba. Ay malay po natin, sila pala yung isinugo ng Diyos para sa inyo na hindi paligtas. Inignore nyo dahil hindi naman kagalang-galang yung itsura. Pagdating ng araw, pinagsisihan nyo pa. Sabihin sa inyo ni Lord, sayang, nagpadala ko ng mensahero sa inyo. Inignore mo eh. In-underestimate mo kasi hindi nakakurbata. Hindi nakakotse. Ay, ayan. Wala ngayon. Hindi ka dito sa aking area. Doon ka sa baba. Kasama mo si Taning na parang saan doon. Kilala niyo ba si Taning? Ha? Si Satan po yun. Palayo niya yun si Taning. Di po ba? So mahirap po. At ako po, ako talaga naniniwala may impyerno. Sana kayo din. Talaga pong nakakatakot sa impyerno. Pag binasa niyo yung Revelation na po, kikilabutan po kayo. Totoo pong may impyerno. Sa illustration, ang tao po nauuhaw sa disyerto, ano pong kailangan? Tubig. Kailangan po ba nung nasa disyerto uhaw na sa inspirational code? Di po niya kailangan yun. Ano? Uhaw na uhaw ka nga. Sabi mo, uhaw ako, ang init dito. Kailangan ko ng inspirational code. Meron bang ganon? Wala. Ang hihingi talaga niyan, tubig. Kailangan niya ng tubig. So, ang law sport po ngayon ay hindi kailangan ng entertainment. Ang kailangan po niya, ebanghelyo. Yun po ang kailangan natin ngayon. Hindi po kayo maililigtas ng mga modern technology ngayon. Ang makapagliligtas po sa inyo, hindi po yung mga business na pinapakita na talagang kikita kayo ng malaki. Ano? Yung iba nag-blah-blah para kumita ng malaki. Ano? Kasi sabi, million daw. So, yun ang inaakala nila. So, talagang kaya nga, sakay na sakay sila sa ganyong kaparaanan ano, na pinapakita ng mundo. Hindi po yun mga kapatid. Ang magliligtas po sa inyo yung ebanghelyo. Yun po ang kailangan natin lahat. Maging beautiful fit daw po tayo. Yung mga paang napagandang pagmasdan na humahayo
at tumutungo sa mga bahay upang maghatid ng mabuting balita. Gamitin mo ang mga conversation mo, yung mga post mo, yung lifestyle mo, para magdala ng gospel. Mahilig din lang tayo magpo-post sa Facebook o sa FB. Mag-post na po tayo ng mga word of God. Word of encouragement, biblical encouragement. Yung po i-post natin. Imbis na i-post po natin yung mga, bumili ako ng ganitong gadget, kumain ako sa ganitong restaurant, may bago kong kotse, may bago kong damit, nag-shopping ako, yung po kadalasan ng ipinopost hindi ko na po sinasabing mali yan. Pero dapat, kung nakakapag-post po kayo ng ganyan, mag-post din po kayo ng Word of God. Ano pong malay nyo? Nag-post kayo ng isang Word of God, nabasa ng kamag-anak nyo sa malayong lugar. Tumalim pala sa kanyang isip. Natutong magbasa ng Bible. So, sino po ang pinanggalingan ng kanyang kaligtasan? Di po ba kayo? Dahil lamang kayo ay nag-post ng isang Word of God. So, yun po ibig natin sabihin, gamitin natin ang social media sa pag-i-evangelize sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid. Minsan po, pag-chat tayo, tawagan natin yung mga kamag-anak natin na hindi pa believer. Tanungin natin ng ganito, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Di ba, medyo tanong yan, medyo malaman. Alam mo ba mahal ka ng Diyos? Pinsan, o kaibigan, kapatid? So, pagka po siya nag-reply, so, simula yun na ng conversation. Open na po, ika nga yung pinto. Open na ang opportunity para po kayo makapag-share sa kanila ng words of salvation. So, maraming paraan kung gusto nating makapaghatid ng mabuting balita. Yung iba kasi, malayo ako mga kamag-anak ko nasa probinsya. Kaya nga, may social media. May mga messenger. Napakabilis na nga ngayon magbato ng message Nung panahon namin susulat ka pa. Ihuhulag mo pa sa koreo. Maghihintay ka ng pagmalayo-layo, ilang linggo bago niya ma-receive. At bago mo rin ma-receive yung kanyang sagot, maghuhulog din yung nasulat. Ay siguro, kung taga-Mindanao yung kaibigan mo o kamag-anak mo, isang buwan ang ilan mo para kayo ay magkaroon ng conversation. Pero ngayon po, segundo lang. Messenger lang. Diba? Tawagan mo sa cellphone. Di mo kailangan humanap ng payphone. Cellphone mo, gamitin mo, tawagan mo. Evangelize mo siya. Marami pong paraan kung gusto po natin. Kung ayaw natin, yun nga lang, maraming dahilan. Pero huwag niyo pong gawin yung maraming alibay. Dahil pagdating ng araw na napahama yung inyong kamag-anak at nag-rapture tayo sama-sama sa ulap, nakasama ng Panginoon, pagtungo mo, nakatingala sa iyo, umiiyak. Bakit kasi hindi ko ako inaralan? Kayo lang ang nandyan sa heaven. Kami dito lilitsunin. Di ba ho ba nakakaawa? Masaya ka, pero at the same time, andun yung lungkot. Kasi may kamag-anak ka o pamilya, hindi mo naakay sa Panginoon. So nakakalungkot po isipin. I-meditate niyo po yan. Pero totoo po yan. Kapag meron kayong kamag-anak na hindi pa believer, pagtiyagaan niyo po, huwag niyo pong sawaan na sila po ay hatiran ng mabuting balita. Minsan isang tanong nga po, ligtas ka na ba? Meron ganyan magtanong. Mag-iisip na inyong mga kinausap. Anong ibig mo sabihin? O kaya, paano mo nasabing, paano mo ako tinanong ng ganyan? Anong ibig mo sabihin? Open na for conversation. In a nice way, Huwag niyo pong babatuhan ng ganong tanong o i-chat ng ganong tanong, may message ng ganong tanong na medyo sarcastic. Kailangan in a nice way. Meron pong kasamang dating nangangaral dito sa may malaking talent. Diyan, malapit kina Sister, kina Sister Jeneline yata yun doon yung pong pastor na po yun, siya sa president. Kaya lang po, hindi po dito. Dumayo po rito as a visitor. Sumama po sa amin ng evangelize doon.
Yung punapunta namin ay matanda na. Yung unang tanong po niya, naniniwala ka pa sa Bible? Sabi naman po ng matanda oo. Kung may ligtas na. Yan naman mana. Bakit ko tinanong? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi ka Christian, hindi ka ligtas, impyerno ka. Ay na-open po. Imbis po kami patuloyin, hindi po kami inarap. Bakit? Kasi yung kanyang estilo ng pagsalita, hindi maganda, sarcastic. So, huwag pong ganun, unti-untiin niyo po yan. Para yung nagtitimpla ng kape, naglagay ka ng tubig, nalagyan mo ng kape, hindi mo agad lalagyan ng maraming asukal yan. Unti-untiin mo muna. Kung medyo okay na lang, saka mo dyan ihigupin. Kasi pag binigla mo yan, maraming asukal, tamis pala, hindi mo naman nainom, tatapon mo rin. So, dapat po ganun din. Gradually, yung pag-evangelize. Hindi po natin kinakailangan pilitin. At least nagawa natin yung part natin, na ibahagi natin yung Word of God. Kung hindi niya tinanggap, hindi po natin kasalanan yon. Ang mahalaga, we've done our part. Hindi natin pwedeng ipilit Pero kung may makakita kayong opportunity na tinatanggap nila, praise God, yun ang simula. Para unti-unti mo silang balik-balikan mo, ipano mo, yung katyagaan po. Kasi kami po, kung hindi po kami tinaga, yung iba namin makasabay ko rito, kung hindi tinaga ni Pastor Rodel, hindi po sila lalago na ganyan. Nung ako po'y nabaptize, kami po ay 8 lalaki. And I think mga ganun din ng babae, sabay-sabay po yun. Sa 8 lalaki pong kasabay kong nabaptize, ako na lang po ang nagpapatuloy ngayon. Yung mga kasabay ko po, unti-unti po para pong kape na nilagay mo sa tapat ng electric fan. Mainit nung una, unti-unting lumamig hanggang nawala na. Umaatin natin po yung 7 hanggang sa papalya na, hanggang sa minsan na lang sa 1 buwan, hanggang sa totally nawala na. Ako na lang po yun ang patuloy. Bakit po ako nagpatuloy? At bakit po yung nakakayungan family? Nakita ko po yung katotohanan ng Bible o ng Biblia na yun ang way para sa kaligtasan. Bakit ko ipagdadamot sa aking family? Bakit hindi ako magpapatuloy? Naroon na salvation. Kaya sila po ay chinaga ko. Ganun din po mga kapatid sa inyo. I-apply nyo po yun. Ipanalangin nyo yung mga kamag-anak nyo na hindi pa tumatanggap. Pero huwag nyo sawaan. Yun nga lang, sana hindi pa huli lahat. Pag sila hindi po ng Panginoon, sana may time pa. Paano kung wala na? Sayang. So pangatlo po, at panghuli, dahil walang kaligtasan kung walang magsasalita. Salvation requires a voice. So be that voice. Wala po talagang kaligtasan kung walang magsasalita sa mga unbeliever. So tayo yun. Tayo ang dapat pagamit sa Panginoon. Tayo yung magsalita para sa kanila. Sabi nga po sa verse 14, and how can they hear without someone preaching to them? Wala po silang maririnig kung wala mangangaral sa kanila. Hindi po sapat na alam natin may kaligtasan kay Kristo, kailangan mo itong ipahayag. Hindi natin dapat sarilinin. Alam natin ang kaligtasan, nasa Panginoon Jesus So, ipahayag po natin, Hindi po option ng evangelism. Ito po ay utos, mga kapatid. Utos po ito ng Panginoon. Hindi ito option na pwedeng hindi, pwedeng oo. Isang illustration ulit. Halimbawa po, sa isang pagtitipon, meron pong nalaso. Hawak mo yung antidote. Hindi mo ibinigay. Ano po mangyayari sa nalaso? Mamamatay. Nasa iyo yung antidote, hindi mo ibinigay, patay. Pero kung ibinigay mo, save yun. Di po ba? Yung na-poison, nakaligtas. Pero kung hindi mo ibinigay, anong klaseng tao po tayo? Di po ba? Ganon din po ang pananagot natin sa gospel. May dala po tayong good news, kung ito po hindi natin ibabahagi,
paano po yung mga unbeliever? So dapat po ito ay ating ibahagi. Huwag po tayong mahihiya. Ang Diyos po nagsasabi, go, hindi ka nag-iisa. Di po ba nang inutusan po yung mga alagad, tigda-dalawa. Hindi naman po pinalakan na mag-isa lang no? Partner po sila Yun po ang ibig ko sabihin. Huwag po natin sabihin, ay nag-iisa ako, wala akong kasama Hindi po. Kumuha ka ng kasama, nakapumana ng palataya, humayo kayo at mag-share kayo ng mabuting balita. Share your testimony. Invite natin sila sa ating small group. Di po ba may mga small group tayo? Invite po natin yung mga kaibigan natin. Tapos message someone who needs hope. Yung nga po yung sinasabi ko kanina. Use the technology. Amen po ba? Meron po ba kayo napulot ng mga way para tayo pag-gamit sa ating Panginoon? Tatandaan nyo po, sa pag-evangelize po, hindi po hinihingi ng Diyos na ikaw ay may mataas na pinag-aralan. Hindi po hinihingi na o hindi hinahanap ng Diyos na ikaw ay may kaya sa buhay. Ang kailangan ng Diyos at ang hinihingi ng Diyos, yung taglay mo, kanyang salita, at ang laman ng puso mo, makaakay ng mga tao wala pa sa Kanya. Huwag po natin kahihiya yung estado natin sa buhay. Lagi natin isipin na papagamit tayo sa Panginoon kasi dapat ipahayag ang salita ng kaligtasan at tayo bilang mananampalataya, tungkulin natin ito bilang pagsunod sa utos ng Diyos na tayo pagamit sa Kanya na maging daluyan ng kaligtasan para sa mga hindi pa nananampalataya. Evangelism is not just another ministry. It's God's mission. The gospel doesn't spread by accident. It spreads when God's people speak up. Ang pangangaral ng evangelism is not just one of many church program. Hindi po ito programa lamang na simbahan, It is the heartbeat of God and the only way people can hear and believe the gospel of Christ. So tayo po yung dapat paggamit sa Panginoon. Tayo dapat yung maging instrumento ng Panginoon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tandaan po natin, time is short, don't delay. Napakaiksi ng panahon. Yung mga senyales ng pagbabalik ng Panginoon, unti-unti na natin nakikita. Ipinapakita sa atin ng Diyos, malapit na siyang bumalik. So maiksi na lang ang ating chance. Samantalahin po natin. Huwag natin i-delay. The world is confused, be the light. Mandaraya at magulo ang panahon. Ang mundo, dapat tayo yung maging liwanag. Salvation requires a voice. Nangangailangan ng mga ngaral para may marinig. Be that voice. Tayo yung dapat maging boses po nila. Tayo po yung makulit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan natin muli Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat Ama sa salita mo na yung ibinahagi sa aming lahat. Nawa ito Panginoon ay magsilbing wake-up call sa amin lahat Panginoon. Upang kami po, ang bawat isang member ng iyong church Panginoon, ay magamit mo bilang channels of blessing and salvation para sa mga taong wala pa sa iyo Panginoon. Gamitin niyo po ang Church of Christ San Pedro, daluyan ng kaligtasan sa mga taong aming pamilya, kamag-anak, ka-office mate o worker, kapitbahay, and even sa komunidad na ating pong kinaroroonan. Kami nawa yung gamitin bilang liwanag sa bawat isa sa kanila. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Di kaya nilalawan ng
Kulang maging mga salita upang ihayag ang kauntihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng dula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa mga panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala Manatili po tayo na nakatayo para po sa ating pagkatapos, tayo po sama-sama manalangin. O manaming Diyos, mapangiti sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Minsan po at Panginoon, na pinatayan, kayo po Panginoon ay nakila. Patuloy niyo kami Panginoon iningatan sa isang buong linggo Panginoon at sa kapila Panginoon ng mga nagdaang bagyo Panginoon. Kami po Panginoon ay narito o Lord at tigtas o Lord dahil sa iyong biyaya Panginoon sa iyong kapag-Lord. Kahit sa oras na ito Panginoon sa aming pagsamba Panginoon. Nawa Panginoon ay ibigay namin Panginoon. Purihan sa iyo Panginoon pagkat ikaw Panginoon ay kakila o Lord na natilikan ka sa aming Panginoon. Kahit sa oras na ito Panginoon binuhay na papasalamat sa iyo Panginoon. Nanawa na ikas namin Panginoon yung takit ng pangalan mo. Salamat Panginoon sa mga biyaya, maging sa buhay sa kalakasan ko. At sa iyong salita Panginoon na iyong inihayag Panginoon sa umaga ito. Dalangin namin Panginoon na yung mga salita Panginoon na hindi lang namin mapakinggan. Bagkus Panginoon, sikapin namin ito ay maisapatot para sa aming buhay Panginoon. Upang sa ganun o Lord, hindi na kami Panginoon ay maligtas o Lord. Bagkus Panginoon, mas marami pa Panginoon mga taong makapakinig ng mabuting balita o Lord sa pamamagitan ng bawat isa Panginoon. Ano mga magiging hadlang Panginoon namin ito? Ninataas sa iyo Panginoon. Upang sa ganun o Lord ay buong tamang namin Panginoon maigawa. Panginoon, yung utos o Lord na ipahayag may pangaral ng mabuting balita. Dalangin namin Panginoon sa aming pansamantalang paghiwalay-walay Panginoon. Amin po Panginoon hinihiling ang iyong pag-iingat sa bawat isa o Lord. Upang sa ganun o Lord sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan Panginoon, kami po Panginoon ay maging ligtas o Lord. At sa mga darating pang araw o Lord, aming hinihiling ang iyong patnubay o Lord sa bawat isa o Lord, sa aming mga hanap buhay, paralan o Lord. Kami po Panginoon ay patuloy niyong ingatan o Lord. Upang sa ganun o Lord, patuloy namin Panginoon may sa pamuhay ay salita Panginoon. At higit sa lahat o Lord, masunod namin sa iyo, sa aming buhay Panginoon yung kalooban o Lord. Binabalik namin sa iyo Panginoon ang aming walang magpapapuri at pasasalamat
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa kanya nawa kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ng Kristo Jesus sa lahat ng salin-lahi magpakailanman. Amen.